May mga lugar sa mundo kung saan ang kamatayan ay sinusundan ng kandila. May mga lugar kung saan ang katawan ng isang mahal sa buhay ay inilalagay sa isang kabaong, ibinababa sa lupa at tinatakpan ng mga bulaklak at lupa. Meron namang mga kultura kung saan ang katawan ay sinusunog upang tuluyang bumalik sa mga elemento ng kalikasan. Ngunit sa isang liblib na bahagi ng Himalayas, may isang sinaunang tradisyon na maaring mahirap paniwalaan para sa isang taong unang beses itong narinig. Bago ang lahat, at kung mahilig ka sa mga video katulad nito, baka pwedeng makahingi ng like, share at subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang ganitong klaseng content. Maraming salamat. Tara, simulan na natin. Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang katawan ay hindi inililibing. Hindi rin kinakailangang sunugin. Sa halip, inaakyat ito sa isang mataas at liblib na lugar sa kabundukan. At doon, inaalay ang katawan sa mga buitre. Isang eksenang maaaring magmukhang nakakatakot. Isang ritual na maaaring mahirap maunawaan. At isang tanong na agad pumapasok sa isip. Bakit nila ginagawa ito sa sarili nilang mahal sa buhay? Bakit nila hinahayaang kainin ng mga ibon ang katawan ng isang taong minsan nilang minahal? At higit sa lahat, ano ang punay na kahulugan ng ritual na ito? Ang tradisyong tinutukoy natin ay kilala bilang Hathor o mas karaniwang tinatawag na sky burial. Hindi ito tradisyon ng buong Nepal. Mas malapit itong nauugnay sa ilang Tibetan Buddhist communities, kabilang ang mga pamayanang nasa Himalayan region ng Nepal, gaya ng Upper Mustang. Sa unang tingin, maaaring isipin natin na isa itong ritual na tungkol lamang sa kamatayan. Ngunit kapag sinimulan nating unawain ang kaniyang pananaw sa buhay, mapapansin nating mas malalim pala ang kwento. Dahil para sa kanila, ang kamatayan ay hindi lamang pagtatapos. Ito ay isang paglalakbay, at ang katawan ay maaaring hindi na kailangang manatili. Sa hilagang bahagi ng Nepal, malayo sa mga modernong lungsod at abalang kalsada, naroon ang isang lupain na tila ibang mundo. Matataas na bundok, makipid na lambak, malamig na hangin, mabatong bangin, at maliliit na pamayanan na nakasabit sa mga dalisdis ng Himalayas. Sa ilang lugar, kailangan ng mahabang paglalakbay upang marating ang mga komunidad na ito. At dahil sa kanilang heograpiya, nabuo rito ang mga kultura at tradisyon na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa loob ng napakahabang panahon, natutunan ng mga tao rito na mabuhay kasabay ng isang kapaligirang hindi madaling kontrolin. Ang bundok ang kanilang tahanan, ang hangin ang kanilang kasama, at ang kalikasan ang nagbibigay ng halos lahat ng kailangan nila upang mabuhay. Dahil dito, hindi nakapagtataka na maging ang kamatayan ay pinitingnan nila sa ibang paraan. Sa ilang Tibetan Buddhist traditions, mahalaga ang konsepto ng impermanence. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang lahat ng bagay ay lilipas. Ang katawan ng tao ay hindi permanente. At kapag dumating ang kamatayan, natatapos ang papel ng katawan bilang sisidlan ng buhay. Ngunit ang paglalakbay ay hindi nangangahulugang tapos na. Sa Buddhist belief, may konsepto ng rebirth o muling pagsilang. Kaya ang kamatayan ay maaaring ituring na isang transisyon, isang paglipat mula sa isang yugto patungo sa isa pa. At dito nagiging mahalaga ang sky burial. Kapag may namatay sa isang pamayanan, hindi agad dinadala ang katawan sa lugar ng ritual. May mga panalangin, may mga seremonya, may mga taong gumagabay sa pamilya. At sa ilang lugar, may mga religious leaders na gumaganap ng mahalagang papel sa mga funeral rites. Ang pamilya naman ay nagluluksa. Dahil kahit gaano kalalim ang isang relihiyon, hindi nito inaalis ang sakit ng pagkawala. Ang isang taong namatay ay maaaring ama, ina, anak, kapatid, asawa, kaibigan, isang taong minsang kasama nilang kumain,
Isang taong kasama nilang tumawa. Isang taong may sariling mga pangarap. Kaya ang sky burial ay hindi nangangahulugang wala silang pagmamahal sa kanilang namatay. Sa halip, ang ritual ay bahagi ng paraan kung paano nila tinatanggap ang pagkawala. Sa araw ng seremonya, ang katawan ay dadalhin sa isang itinalagang lugar. Karaniwan itong nasa mataas at liblib na bahagi ng kabundukan. Sa ibaba, patuloy ang buhay. May mga bahay, may mga bukirin, may mga taong nagtatrabaho. Ngunit sa lugar na iyon, ang mundo ay tila pansamantalang tumitigil. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at sa ibabaw ng mga bundok, maaaring makita ang mga ibong matagal ng bahagi ng ecosystem ng Himalayas, mga buitre. Para sa marami sa atin, ang buitre ay isang simbolo ng kamatayan. Kapag nakita natin silang paikot-ikot sa kalangitan, madalas nating naiisip na may isang bagay na namatay sa ibaba. Ngunit sa kulturang ito, may ibang kahulugan ang kanilang presensya. Ang mga buwitre ay bahagi ng mismong proseso ng pagbabalik ng katawan sa kalikasan. At ditong pumapasok ang isa sa pinakamalalim na ideya sa tradisyong ito. Kung ang katawan ay wala ng silbi sa taong namatay, bakit hindi na lamang ito ibalik sa mundo? Bakit hindi ito gawing bahagi ng panibagong buhay? Sa halip na manatiling nakatago sa ilalim ng lupa, ang katawan ay maaaring maging pagkain ng ibang nilalang. Ang dating katawan na minsang naglakad sa mundo ay nagiging bahagi ng ecosystem. At sa ganitong paraan, ang kamatayan ay nagiging bahagi ng cycle ng buhay. Hindi ito nangangahulugan na pare-pareho ang paniniwala ng lahat ng Tibetan Buddhist communities. Ang mga funeral practices ay nagkakaiba depende sa lugar, relihiyon, pamilya at kalagayan. Ngunit sa mga komunidad na nagpapanatili ng sky burial, ang ritual ay may malalim na espiritual at kultural na kahulugan. May isang mahalagang bagay na kailangang maunawaan. Hindi ito simpleng pagtatapon ng katawan sa bundok. Hindi ito isang gawain na ginagawa ng walang ritual. May mga taong may espesyal na kaalaman tungkol sa seremonya. May mga panalangin, may mga tradisyon, at may paggalang sa taong namatay. Sa ilang tradisyon, ang mga Buddhist religious leaders ay gumagabay sa proseso. Ang layunin ay hindi lamang alisin ang katawan. Ang layunin ay tulungan ng pamilya at ang namatay na harapin ang transition mula sa buhay patungo sa kamatayan. At pagkatapos, darating ang mga buitre. Mula sa malayo, makikita silang unti-unting bumababa mula sa kalangitan. Ang mga ibong dati nating nakikita bilang tagasunod ng kamatayan ay nagiging bahagi ng isang ritual na itinuturing ng komunidad na makabuluhan. At dito lumilitaw ang isang kakaibang kabalintunaan. Ang nilalang na para sa atin ay maaaring simbolo ng pagkabulok, ay nagiging simbolo naman ng pagbabalik sa kalikasan. Habang nangyayari ang ritual, ang pamilya ay maaaring wala nang magawa upang baguhin ang nangyayari dahil ang katawan ay hindi na nila pinanghahawakan. At marahil, iyon mismo ang isa sa pinakamalalim na mensahe, ang pagbitaw. Habang nabubuhay tayo, maraming bagay ang ayaw nating pakawalan. Ang ating mga ari-arian, ang ating bahay, ang ating pangalan, ang ating mga alaala. At higit sa lahat, ang mga taong mahal natin. Ngunit darating ang panahon na kailangan nating tanggapin na hindi natin kayang pigilan ang kamatayan. Sa ganitong pananaw, ang sky burial ay maaaring maging isang uri ng pagtanggap sa katotohanang iyon. Ang katawan ay hindi permanente, ang buhay ay hindi permanente, at maging ang mga bagay na pinakamamahal natin ay may hangganan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang buhay. Sa kabaliktaran, dahil alam nilang pansamantala ang buhay, mas nagiging mahalaga ang bawat sandali. Ang bawat pagkain na pinagsasaluhan, ang bawat pag-uusap, ang bawat yakap. Ang bawat umagang muling sumisikat sa ibabaw ng Himalayas. At marahil, dito natin makikita ang pinakamalaking pagkakaiba ng kanilang pananaw at ng karaniwang pananaw natin. Para sa marami sa atin, ang katawan ng isang namatay na mahal sa buhay ay isang bagay na kailangang mapanatili. Kaya mayroon tayong kabaong,
puntod, mausoleum, cremation urn, mga monumento, mga lapida. Gusto nating magkaroon ng lugar na maaari nating balikan. Isang lugar kung saan maaari nating sabihin, dito siya nakahimlay. Ngunit sa sky burial, hindi kinakailangang manatili ang katawan sa isang lugar. Sa halip, ito ay bumabalik sa kalikasan. At ang alaala ng tao ay nananatili sa mga buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang komunidad, sa mga kwentong ikinukwento tungkol sa kanya. Dahil marahil, ang tunay na pamamaalam ay hindi nangangailangan ng isang puntod. Kailangan lamang nito ng alaala. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ng kwento, ang mga buwitre mismo. Ang sky burial ay hindi lamang isang religious tradition. Mayroon din itong koneksyon sa natural environment ng Himalayas. Ang mga buwitre ay mahalagang scavengers. Tumutulong silang alisin ang mga labi ng mga hayop at organic material mula sa ecosystem. At kapag bumaba ang populasyon ng mga buwitre, hindi lamang wildlife ang maapektuhan. Maaari ring maapektuhan ang mga kulturang umaasa sa kanilang presensya. Kaya ang pangangalaga sa mga buwitre ay nagiging bahagi rin ng pangangalaga sa isang tradisyong libing na napakatagal nang umiiral. Ngunit habang nagbabago ang mundo, nanganganib ding magbago ang tradisyon. Modernisasyon, pagbabago ng pamumuhay, pagbabago ng relihiyosong practices, pagbabago ng kapaligiran, at ang pag-unti ng ilang populasyon ng buwitre. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa pagpapatuloy ng tradisyon. Isang ritual na minsang tila normal lamang sa isang komunidad ay maaaring maging bihira sa hinaharap. At dito nagiging mas malaki ang kwento. Dahil kapag nawala ang isang tradisyon, hindi lamang isang funeral practice ang nawawala. Nawawala rin ang isang bahagi ng kasaysayan. Isang paraan ng pagtingin sa buhay. Isang paraan ng pag-unawa sa kamatayan. Isang pananaw na ipinasa ng mga ninuno sa kanilang mga anak. At isang kwento tungkol sa relasyon ng tao at kalikasan. Kapag narinig natin ang salitang sky burial, madali nating isipin ang pinakakaibang bahagi nito. Ang katawan, ang mga buwitre, ang kamatayan. Ngunit kung titignan natin ito ng mas malalim, may isang mas malaking tanong. Bakit kailangang matakot sa kamatayan? Sa maraming kultura, ang kamatayan ay isang bagay na ayaw pag-usapan. Iniiwasan natin ang salita, iniiwasan natin ang larawan, at minsan, iniiwasan nating isipin na darating din ang araw na tayo mismo ang haharap dito. Ngunit sa mga tradisyong tulad ng sky burial, ang kamatayan ay hindi itinatago. Bahagi ito ng buhay. Tinatanggap ito bilang isang bagay na hindi maaaring takasan. At marahil, may aral dito para sa ating lahat. Hindi natin kailangan sundin ang kanilang ritual. Hindi natin kailangan paniwalaan ang kanilang relihiyon. At hindi rin kailangan sabihin na tama o mali ang kanilang paraan. Ngunit maaari nating subukang unawain. Dahil ang isang kultura ay hindi dapat husgahan lamang base sa unang tingin. Ang isang bagay na maaaring nakakatakot para sa atin ay maaaring puno ng kahulugan para sa ibang tao. At ang isang bagay na tila kakaiba ay maaaring may ugat na libu-libong taon nang nakabaon sa kasaysayan. Sa huli, ang sky burial ay hindi lamang kwento tungkol sa mga taong ipinapakain ng kanilang mga namatay sa mga buwitre. Ito ay kwento tungkol sa isang lipunang may ibang paraan ng pagtingin sa katawan, sa buhay, sa kalikasan, at sa kamatayan. Isang kwento tungkol sa pagbitaw, isang kwento tungkol sa pagtanggap, at marahil, isang kwento tungkol sa pagmamahal. Dahil kapag nawala na ang isang mahal sa buhay, wala na tayong magagawa upang ibalik ang kanyang katawan sa dating anyo. Ngunit maaari nating panatilihin ang kanyang alaala. Maaari nating ikwento kung sino siya. Maaari nating ipasa sa susunod na henerasyon ang mga bagay na ipinuro niya sa atin. At maaari nating tanggapin na ang katawan, tulad ng lahat ng bagay sa mundo, ay may simula at may wakas. Sa isang mataas na bundok sa Himalayas, kapag natapos na ang ritual,
unti-unting umaalis ang mga buitre. Muling tatahimik ang paligid. Ang hangin ay patuloy na hihirop. Ang mga ulap ay patuloy na gagalaw sa ibabaw ng mga bundok. At sa ibaba, magpapatuloy ang buhay. May mga taong magtatrabaho, may mga batang maglalaro, may mga pamilya na muling magsasalo sa hapag. Samantala, ang isang taong minsang naging bahagi ng kanilang buhay ay wala na. Ngunit ang kanyang alaala ay nananatili. At marahil, iyon ang pinakamahalagang bahagi ng lahat. Dahil kahit magkakaiba ang paraan ng paglilibing ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, pareho lamang ang tanong na sinusubukan nating sagutin. Paano natin haharapin ang pagkawala? Paano natin tatanggapin ang kamatayan? At paano natin bibigyan ng kahulugan ang huling sandali ng isang buhay? Para sa ilan, ang sagot ay isang puntod. Para sa iba, apoy. At para sa ilan sa mga pamayan ng Tibetan Buddhist sa Himalayas, ang sagot ay ang kalangitan. Isang katawan, isang bundok, isang kawan ng mga buwitre, at isang huling pagbabalik sa kalikasan. Hindi ito isang kwento tungkol sa kung alin ang tama o mali. Ito ay kwento tungkol sa kung gaano kalawak ang paraan ng tao sa pag-unawa sa pinakamahirap na katotohanan ng buhay. Na balang araw, lahat tayo ay kailangang magpaalam. At kapag dumating ang araw na iyon, ang katawan ay maaaring mawala. Ngunit ang kwento ng isang tao, maaaring mabuhay ng mas matagal kaysa sa katawan nito. Dahil sa huli, ang tao ay maaaring mawala sa mundo. Ngunit ang alaala niya ay maaaring manatili sa mga taong naiwan niya. At sa malamig na hangin ng Himalayas, marahil yon ang tunay na huling paglalakbay. Hindi lamang ang paglalakbay ng katawan, kundi ang paglalakbay ng isang buhay patungo sa alaala. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang video na i-upload. Malaking bagay ang suporta ninyo para patuloy pa kaming makagawa ng mga ganitong klaseng content. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin hanggang dulo. Hanggang sa susunod na video, dito lang sa Jerome TV.